PBBM o ang Pilipinas ay ilalaglag nga ba ni President Donald Trump? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Hello, what's up guys? Kamusta po kayong lahat? Eto, magandang pag-usapan natin ito mga sangkay. Kasi realidad po na, kumbaga, nakikita po natin itong galaw ngayon ng bagong presidente ng bansang Amerika. Na bagamat hindi pa po siya nakakaupo kasi alam ko January 20 pa po ang talagang opisyal na pag-upo ni Donald Trump. Pero may mga agam-agam mga sangkay ngayon na dahil po bago ang presidente, may bagong pulisiya. At tandaan po natin itong si Donald Trump ay iba po talaga yung galaw nito mga sangkay. At maging nga po yung presidente ng Ukraine, sinusuplak po na ito. Pinapagbayad pa nga po mga sangkay dahil po sa mga military aid na naging tulong ng bansang Amerika. So, isa po sa tinutulungan ng Amerika ay ang Pilipinas. Yang tanong dito, ilalaglag nga ba ni Donald Trump si PBBM since talagang all out po ang pakikipag-ugnayan ni PBBM sa bansang Amerika pagdating po sa military? Pag-usapan po natin yan, but before we start guys, eto po, subscribe po muna yung ating YouTube channel. Congratulations po sa ating lahat. Tayo na po ay nakarating sa 1.4 million subscribers. Kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe, i-click nyo lamang po yung subscribe button sa baba ng video na to. Alright? Para, syempre, mga sangkay, mapanood nyo po yung mga ginagawa po nating vlog dito na hindi lamang po sa Pilipinas, kundi mga vlog po na mga nangyayari po sa buong mundo. Alright? So, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, eto na nga mga sangkay, pag-usapan po natin to. Sabi dito, Philippine government dapat handa sakaling umatras ang military aid ng US. So, kung sakali daw po na iatras ng Amerika yung kanilang suporta sa military, o yung, halimbawa yung mga suporta pong financial sa militar po natin, dapat handa daw po ang Pilipinas. At huwag umasa sa Amerika. Kasi, iba po ito si Donald Trump mga sangkay ngayon eh. Iba po yung pamamaraan niya eh. Diba? Meron po siyang, ang policy po talaga ni Donald Trump, America first. Ibig sabihin, ano man ang para sa mga Amerikano, yun dapat ang uunahin. Wala pong iba. So dito, naninilikado daw po ang Pilipinas. Well, tingnan po natin mga sangkay, isa pong professor ito, isa pong analyst ang nagsalita tungkol dyan. So under 2025, may determination yung current government na ipagpatuloy yung sinimulan nila magmula pa noong 2022. Pero dahil nga nagbago ang panahon ngayon, iba na ang presidente ng Estados Unidos, ay baka magkaroon ng adjustments when it comes to implementation. Okay, magkakaroon ng adjustment. So ano kayang ibig sabihin ng adjustment na yan? Ibig sabihin ba, itong si Donald Trump ay hindi nasusuporta kay PBBM? May magbabago nga ba, mga sangkay? Eh ngayon nga, mga sangkay, ang pagkakaalam po natin, isa po sa imbitado ni Donald Trump ay sa inauguration, ang presidente mismo ng China. Bagamat ang US po talaga, hindi po talaga yan sila open sa pag-iimbita sa mga presidente, mga head ng mga bansa. Pero minsan may mga guest po sila. Mangilan-ngilan, isa, dalawa, ganyan mga sangkay. At isa po ngayon, itong presidente na si President Xi. So ano nga ba? Ano kaya ang gagawin dito ng Amerika? Pauuwiin ba nila yung mga sundalo nila na nasa Pilipinas? Tatanggalin na po yung kanilang suporta pinansyal sa militar ng ating bansa. Kumpiyansa ang Marcos administration na ituloy ang foreign policy nito, partikular tungkol sa pagpapalakas ng defense cooperation sa ibang mga bansa at pagtatanggol sa sariling teritoryo. Ayon sa security analyst na si Professor Romel Banlawi, posibleng naghahanda na rin ang pamahalaan ng Pilipinas sa anumang pagbabago
sa pulisiya ng Amerika sa napipintong pagbabalik ni US President-elect Donald Trump. Isa sa mga dapat pagtuunan ng pansin ay ang maaaring pag-atras ng US sa ibinibigay nitong military aid. Ayun. Dapat pagandaan niyo po ng Pilipinas, mga sangkay. Baka mamaya magkabiglaan po sila eh. Bigla na lamang po natin malaman, paatrasin o pauwiin na po yung mga sundalong Amerikano. Diba? Implementations ng mga projects and programs, magkakaroon talaga tayo ng adjustments. Halimbawa, iba, humihingi ang Pilipinas ng $500 million sa foreign military funding from the United States. Under the Trump administration, baka hindi na maibigay yan. Dahil para sa Trump administration ay money out yan from the coffers of the United States. Kaya naman ayon kay Professor Banlawi, hindi dapat umasa ng malaki ang Pilipinas sa Amerika pagdating sa suportang ibinibigay sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Kasi parang ang dating nakaangkla po yung Pilipinas sa US eh. Pagdating po sa military modernization, 'di ba? Ngayon kasi, ang plano po talaga ni PBBM, gawing world class ang militar ng Pilipinas. Na magiging malakas po talaga. At syempre, sa tulong po yan ng Amerika. Pero paano na gagawin yan kung si Donald Trump, mga sangkay, ay hindi makikipagtulungan kay PBBM? Very important yan. Hindi po wala pong mangyayari, mga sangkay. Pag sinabi po ni Donald Trump na, no, wala ako, ayoko niyan. Kasi yung polisiya ko, America first. So, doon po magkakaproblema ang Marcos administration. Kung mangyayari yun. Pero malay natin, di ba? Malay natin, itong si Donald Trump, mas malala pa pala ang gawing pagsuporta sa Pilipinas. Di ba? O anumang tulong sa defense at security ng bansa. Kung magre-rely tayo sa Estados Unidos kasi under Trump administration ayaw niya na maging burden yung ganyang klaseng mga alliances sa Amerika. Kaya dapat mag-adjust, mag-ready tayo, mag-prepare tayo. Depende kung anong ipe-present natin sa Estados Unidos. Kung may papakita natin sa Estados Unidos na napakahalaga na ipagpatuloy yung pagbibigay ng military aid sa atin, at ma-appreciate ng Trump administration yung kahalagahan noon, ay pwede magpatuloy. Ayon pa kay Professor Banlawi, mapapansin na rin ang pagbabago sa relasyon ni na US President-elect Trump at Chinese President Xi Jinping. At merong importanteng change ngayon na nangyari na hindi naganap during the Trump 1 administration. Under the Trump 2 administration ay mas nag-improve yung relasyon, personal relationship ni President Trump at President Xi Jinping. Sa pagkapanalo ni Trump sa US elections, nagpahayag na ng paniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na magandang kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa iba't ibang larangan, lalo na sa seguridad at pang-ekonomiya. Nel Maribuho. Well, yan po yung dapat pagandaan ng Amerika, ng Pilipinas sa US. Kasi di po natin alam eh. Ibang-iba po kasi itong si Donald Trump. Madiin po itong presidente. Pag sinabi niyang no po talaga yan. Pag sinabi niyang balik kayo dito, babalik yung mga Amerikanong sundalo sa US. Pag sinabi ni Trump na wag nyo nang ituloy yung mga nasabing mga proyekto ng militar sa Pilipinas, wala magagawa dyan. Pero para sa inyo mga sangkay, ano sa tingin nyo? Ilalaglag ba ni Donald Trump si PBBM? O itutuloy itong nasimulan ng Marcos administration at Amerika? I-comment nyo lamang po sa ibaba ng inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po isang Revelation. Ayan, hanapin nyo po yan sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.